Sa darating na araw lang, linggo na po, ang simula ng tinatawag na election period, kasabay rin yan ang pagpapatupad ng tinatawag na gun ban, yung pagbabawal ng pagdala ng mga baril. Pero bukas pa lang, maglalatag na po ng mga checkpoint ang pulisya, nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa pagsisimula ng election period sa linggo, January 13, simula na rin ang pagpapatupad sa gun ban. Bawal na magdala ng armas sa labas ng bahay o lugar ng negosyo, kung di naman duly deputized ng COMELEC, naka-official duty at naka-uniforme. Si Pangulong Aquino, nag-apply pa para ma-exempt sa gun ban, pero di na raw niya kailangang gawin ito. The President need not have any exemption. He is actually exempted. He was not included in our resolution only because it was unnecessary to include him. It is already presumed that he is supposed to be exempted. Ngayon lang daw nangyaring nag-apply ang isang Pangulo para sa gun ban exemption. Base sa resolusyon ng COMELEC, maliban sa mga alagad ng batas, exempted din ang ilang miyembro ng gabinete at hudikatura. Pero ang mga politiko at negosyante, kailangan mag-apply. Walang individual exemption. They have to prove to the committee that their lives are in danger. Ang mga national candidate, pwede namang mag-request sa COMELEC na mabigyan ng police escort. Kahit sa linggo pa ang simula ng election period, bukas pa lang araw ng Sabado ay mag-iikot na sa Metro Manila si COMELEC Chairman Sixto Brillantes at maglalagay na ng mga checkpoint kasama ang PNP. Nakatutok na rin ang pulisya sa mga lugar at grupong posibleng pagmula ng problema. Kasama rito ang mga lugar na may intense political rivalry o mainit na pinagtatalunan. Sa 40 insidente, 32 ang napatay na karamihan ay mga incumbent official. Habang 32 rin ang nasugatan na karamihan naman ay mga sibilyan. Patuloy rin ang operasyon ng PNP laban sa mga private armed group. Kasama na raw ang New People's Army na naniningil pa raw sa mga kandidato ng bayad para sa permit to campaign at permit to win. Natukoy na rin ng PNP ang halos 9 munisipalidad na nasa election watch list of areas, pero tumanggi munang tukuyin kung ano-anong mga lugar ang mga ito. We have identified up to the level of the municipalities which are the election watch list of areas. But these are for law enforcement purposes only. To just focus more on our conduct of military operations so that the armed groups will not threaten and coerce those who would want to practice or who would want to vote during elections sa May. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.